Philippine Standard Time, alas 9:08 ng umaga. Programang walang itatago, programang walang paligoy-ligoy, diretsahan ang balitaktakan. Off the record na talakayan, masasagap mo na sa DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga karambulista, Ombudsman Boying Remulla, Senator JV Ejercito, Inspector General Attorney Dodo Dulay, Ambassador Teddy Boy Locsin, Jonathan De La Cruz, Ed Javier Paulo Capino. Walang prenong usapan na sa DZRH Executive Session. Good morning, Pilipinas! Ito po ang inyong programang Executive Session. Samahan niyo po kami, gamamay ikasamput kalahati ng umaga, pero andito po ako pa lang ho nandito. Wala pa yung ibang mga kasama nating sesyonista, kaya hanggang mamaya ikasamput kalahati tayo ng umaga bago yung bibitiw. At tayo tuloy-tuloy, mag-uusap po tayo tungkol sa mga issue. Tatalakayin natin ang mga issue na naganap itong nakaraang linggo at saka malamang mga susunod na linggo. Sapagkat ilang araw na lang po, ang Pasko. Ngayon po ay Disyembre, ano ba ngayon? Disyembre 13. So nalalabing panahon, mga 12 araw na lang po, magpapasko na. Siyempre po, itong nakaraang linggo ay punong-puno po talaga ng Christmas parties. At siguro ito ay magtutuloy. Ang kanya-kanya mga opisina ay tuloy-tuloy po yung kanilang Christmas party itong linggo na to at sa susunod na linggo. Kaya bantayan po natin, mag-enjoy po tayo sapagkat siyempre po isang tradisyon po sa ating bayan yung paggunita ng Kapaskuhan. At siyempre po kasama dyan ay yung pong nilay-nilay sa kahalagaan po ng Pasko sapagkat alam niyo po ang Pasko ay talaga naman po para dito sa kaarawan po ng ating Panginoon, Hesukristo. Ito po yung ating sinasabi nating birth day at ng ating minamahal na Panginoon. At kasama po dyan, siyempre pag hindi holidays po, hindi natin maiwasan na yung mga kasama natin ay siyempre nagbabakasyon, nag-enjoy. Tama naman po yun. At ito lang po naman ang panahon talaga doon sa ating lipunan na magkaroon po ng kasiyahan at siyempre magsama-sama po. Ang importante mo magsama-sama po ang ating pamilya. At bago po yan, siyempre, ang aga-aga ng ating mga sumusubaybay, nagmo-monitor dito sa atin sa Facebook. Dito po sa DZRH Facebook page po. Batiin na natin. Pasensya na mga idol at tayo ay solo flight muna ngayong umaga. Siyempre, dito po, good morning, sabi ni Anthony Abrenica, si Don Alejandro 14, si Lani Fabro Aguilar, si J.A. Tortosa. Sabi niya, good morning sa inyong pitong mga kagapuhan. Ako, hindi ko kami pito ngayon. Isa lang muna kami ngayon. Galing siya sa Barangay Baras-Baras, Tarlac City. Andito rin po, sumasubaybay sa atin si Henry Escolante Dolohan, si Jeffrey Teofilo Landero, si Jericho Ferrer, si Marisa Sison at si Malin Calderon. Ayan, good morning po sa inyo. Pero bago po tayo pumunta sa ibang mga issue na mas mabibigat, alam niyo po, meron pong nag-text sa atin. Yung pong issue po, kayo po ay magsabi kung ito po ay nagiging problema ninyo. Sapagkat meron po tayong texter na namumblema po ngayong panahon ng Kapaskuhan sapagkat ang nangyayari daw po ay sila ay bumabiyahe sa NLEX, pero yung kanilang mga nilo-load na mga pera ay hindi po nare-reflect doon sa kanilang, sa NLEX yata, ETC ba o EC, Auto-Sweep, tapos yung isa Easy Pass, At doon po sa mga naglalagay po ng mga linoload po ng mga card, mukhang hindi po na-reflect po doon sa kanilang niloload. Kaya pag dumating po sila doon sa toll gate,
kapos po ang kanilang nagiging bayad doon, ano? Kaya po nagkakaproblema po lalo po ngayon, doon po sa pagbiyahe po ng ating mga kababayan, sapagkat itong linggo na po na ito ay puro biyahe po ito, no, ng ating mga kababayan. Umiikot po tayo sa iba't ibang bahagi ng lansangan. Talagang magiging problema po talaga to kapag yung pong ibinayad ninyo ay hindi po na-reflect, ano? Sapagkat pagdating doon, matitigil po kayo. Baka nga mahuli pa kayo, no? Kaya nagiging din po ugat ito na tinatawag natin na traffic, doon. Kaya siguro po nananawagan tayo doon sa mga humahawak po ng NLEX at saka yung SLEX at yung iba pa po mga CALAX, na kung pwede po ay pakitulungan po yung ating mga kababayan na yung pong payment system natin ma-reflect po in real time yung kanilang mga pinapasok na pera para po hindi maabala yung ating mga consumer, at the same time po ay makabiyahe po ng maayos at umayos po yung daloy ng ating trapiko, no? Kaya kayo po, magsabi po kayo kung mag-text po kayo kung yan po ay isang nagiging problema ninyo, sapagkat mukhang malawak din po itong problema na to, no? Dahil hindi lang po isa nagreklamo, medyo madami-dami na po nagrereklamo na hindi po na i-reflect kagad, ano? Kaya nga po napapansin ko, may nagtanong ho dito, paano ba itong dito sa NLEX na ito? Sapagkat napapansin natin na kapag tayo bumabiyahe, lalo ngayon, magiging sa Pasko, magiging uwian, sa probinsya, marami pa rin pong, kumbaga, toll gate. Naparami pong toll gate, Pag tayo po ay babaybay, pupunta po tayo ng, sabihin natin, sa norte o dun sa south, dadaan po tayo ng SLEX. Nagtataka po tayo bakit napakarami po naman ng mga toll gate, na dinadaanan. Tapos pagdaan po dun sa mga toll gate, mga ilang kilometro lang, toll gate na naman po ulit, siguro po, ito po, alam ko na pag-usapan na po ito, na dapat po sinasabi po magkaroon na po ng, kumbaga, integrated toll fee collection. Ibig sabihin po niyan, na bawasan po sana yung dami po ng mga toll gate para po yung biyahe natin kahit na po ang operator ay iba, kahit yan ay CTEX o kaya NLEX, isang na lang po, nag-umpisa na po sila pero hindi pa rin po nawawala yung mga toll gate, Kaya po pag bumabaybay po yung ating mga sasakyan, ang nangyayari po dyan naiipit po yung ating mga sasakyan. Baka po pwede magbawas kapag pumasok ka na sa toll gate, isa na lang ang toll gate pagpasok, tapos susunod paglabas na. Kahit ano pa man yung ating mga tollways na pasukan, Baka nararapat na po, Nagkaroon po ng programa dyan, pero hindi ko alam po kung gaano kalawak yan. At kahit naman po na magkaroon po na tinatawag ng integrated RFID, ang problema po isa dami pa rin po ng dadaanan ninyo na toll gate, tatagal po talaga yung pagdaan po dyan sa mga toll gate na yan. Kaya sabi ko nga po, mas maganda po kung ang ating mga toll operators maayos po yan, kung pwede pong bawasan ninyo. Kamukha yung iba po, nag-experience po ninyo, kuminsan baka na-experience po ninyo, yung pong pagdaan ninyo, nag-aantay po kayo mga 3 segundo, 2 segundo bago po umangat yung barrier, Kaya nga po, ang tanong po dito ano po ba ang mga kailangan gawin? Isa po dyan, ang sinasabi po ng ating mga nagte-text dito, Ang sabi po nila, kayo po magsabi kung na ito po ay nararapat o dapat na sigurong pagtuunan ng pansin, baka daw hindi na kailangan maglagay ng barrier, yung harang. Ang mangyayari po, para daw sa ibang bansa, kayo po, mga kababayan natin, kayo po, bumabiyahe naman, iba sa atin, bumabiyahe sa abroad, hindi na daw po kailangan ng ibang rota. Matic, pag dumaan ka, wala ng barrier, meron na lang doon, sensor. Pagdaan mo, nasa-charge na kagad. Ganun kabilis. Kaya yung daloy ng trapiko doon sa iba't ibang bahagi ng lansangan natin, mabilis kasi wala nang barrier, Kaya nga ito, nagbatiin lang natin, mga nagte-text sa atin, si Ma'am Rosario Poral, si Koy Hipolito Lora, good morning, ma'am. At laging sumusubaybay sa atin to. Si Elizabeth Soriano, sabi niya, racket ng EasyTex. 1,000 ang load ko.
kahit naka 15 days na, di pa rin reflected. O yan na ho yung sinasabi natin. Ano, na nakapasok na yung pondo, pero hindi pa ho nare-reflect. Ang tanong ho dito, ano ho ba ang maaring magawa ng ating mga consumer? Kasi po, napasok na eh. Ang tanong ho dito pag hindi pumasok yan, saan ho magre-reklamo ba? Ano, saan po pwede pumunta para magreklamo? Mukhang medyo nahirapan ho yung ating mga kababayan kapag tatawag na, hindi mo makontak. At the same time, yung pera ho nila, naipasok na nila, naiload na nila, may resibo sila, whether GCash to or Maya, naipasok na, pero hindi nagre-reflect. Paano ngayon yun? Ano ang solusyon? Yun kailangan doon sigurong pag-usapan po yun. Good morning, Jean Aseret, si June Pablo. Sabi niya, Muñoz, taga Muñoz, Nueva Ecija, at sige, Amor Cedo, good morning lahat po sa inyo. So, sumama po kayo. Sabihin niyo po kung ano karanasan ninyo dahil nagiging problema po ngayon, lalo po kapuskuhan, itong pagbabago po noong mga sa toll gate. Napakahirap po nang nangyayari po ngayon dyan sa mga toll gate natin. Kaya nga po, sana po, nananawagan po ako, nagte-text po yung mga kababayan natin. Baka naman lang, pwede pong magawan ng paraan na maayos po yung paglagay po noong load at yung pag-reflect real time doon po sa kanilang mga device, RFID, at pagbasa. Kasi yun po importante sa pagkanda, bayaran na po ito nung ating mga kababayan na nagbayad na tapos hindi pa po na-reflect. Medyo mabigat po yung magiging problema po dyan. Kaya sana po pagtuunan po natin ng pansin na sana po lang baka naman na pwedeng ayusin lang yan, no? Kasi magiging problema po talaga yan. At marami po pong ibang issue naman, lalong-lalo na po pagdating sa mga consumer issue na pag-usapan po natin, yung dati. Ito na naman, ito naman po siguro po sabihin niyo rin po sa amin kung ito ay nagiging problema. Ito naman po ay nag-text sa atin, ang tanong ho dito sabi ho, Sir, kami po ay dumating ng NAIA. Ang aga po namin nakalabas ng immigration. Ibig sabihin, napakaganda ng takbo na sa immigration. Ang bilis daw, sabi niya, hindi problema ang immigration. Ang problema po namin, ay yung bagahe. Inabot. Pabatiin na muna natin. Andito, walang iba, si Ombudsman, Boy Rimulya. Good morning, boss. Good morning. Good morning. Ito, boss, nag-uusapan lang kasi, boss, yung naging problema, for example, itong holiday season kasi, yung doon sa NAIA, mga dumarating ngayon, nauuna immigration. Napaganda ng immigration na ombudsman. Ito, inayos mo to nung panahon mo, nabibilis. Yung e-gates, bukas ba? Hindi May bago pa. na e-gates. May e-gates pero i-activate pa yata. Pero alam mo, i-activate na yun. Malapit even na yun. without the e-gates, magaling yung natin Sistema. Yung sistema sa immigration, inayos mo yan ang ombudsman At gumaganda, ang problema naman nila may nag-text dito, 2 oras daw bago lumabas yung kanilang bagahe. Hindi, yan ang problema 2 hours, ngayon. Pero inaayos na NNIC. Nice naman, Sila yan. Oh. So ito, siguro, baka dapat Nangyari rin sa akin yan Ganun ba? Nagpunta kami ng Hong Kong. Kami yung last to come out na luggage. Isa't kalahati oras. Isa't kalahating oras. Ay, nangyari sus sa akin. Maria Josep, At siyempre, batiin po natin. Dumating na po, dahil late. Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning, Kong Jonat. Good morning. Kong Jonat. Upo ka na dyan. Upo ka na muna. Nag-vote kasi ako Ang dami dito. Ayun. The late Congressman Jonat. Bati ka, Good morning. boss. Bati ka. Good morning. Hindi, pinag-usapan lang namin ni Ombudsman itong issue dahil sa airport. Dahil siyempre holiday season holiday rush. Halatang-halata Halatang-halata. Pero inayos naman ng NNIC, Kaya lang siguro for the Christmas season baka naman pwedeng lagyan ng masabi na malagyan ng paraan. Para kasi sabi, ang explanation ito nagkulang na po kami ng baggage sa baggage cart. Yung mga panggaling sa aeroplano. Hindi, marami kasi nagdagsaan kasi. So siguro baka naman po pwede kasi yung mga kababayan po natin siyempre po Hindi nila in-expect na ganyang karami in one blow Oo, baka At saka ganito kaaga.
yung dating. Yung dagsa, no? Kasi ang iniisip nila, next week pa yung dagsaan eh. Oo. Mukhang maraming mga Traffic nga ngayon, biglang bumulusok no? Yeah. I was worried that Ikaw, Ombudsman, gaano katagal ang normal na biyahe mo ngayon? Ordinary. Matagal. Ano yung oras, Comparatively, diba? Oras, matagal, ano? oh. Comparatively. Kagaya niya, Oras, oh. si Ombudsman galing sa Quezon City. bandang south. Oo. Tapos papunta ka north, napakalayo nun. Tatawirin mo Makati. Yung tawirin mo pala Yes. Makati, ilang oras na yun. Medyo abutin Hindi, mabigat yun. Ang problema kasi natin, naging car-centric tayo talaga. Our transportation system is a car-centric system, which should not really be the case. Pero bakit nagkaganon? Yun ang tanong. Well, kasi nga, ang nangyari dyan, yung mga dati na programa na comprehensive transport system, hindi natupad. Hindi kasi ang US hindi railway based. Oh, And for a long time, sila. nag-rely tayo sa US. Parang kinopya natin. Car. Ganun type, kinopya natin ano? sila. Oo. Car. Kasi nung Spanish times, Oo. parang ng Kastila, marami ng railway noon. Meron na eh. Tayo mismo. Pero tayo, may trambya Meron, tayo doon, di ba? meron May trambya. tayo. Sa Cavite lang may railway May kami. railway. Hanggang Naik, tsaka hanggang Cavite City. Meron na nun. Ganun ba? Yes. Ganun ba? Pinatay yan, pinatay. Hanggang Yes. Naik, tsaka hanggang Cavite City. Yes, meron Nawala na. na lang. Nawala na. Pinatay yun. Ano nangyari sa right of way doon? Squatter. Tapos in-avoid na lang ng gobyerno. Ganon, yes. Maraming Ay. Mali. Mali, ano? We should never, kasi ang problema ng Pilipinas, ganyan talaga. Mahilig tayong mag-squat sa right of way. Tapos yung easements, ini-squatan din ng tao. Yes. Walang Basta sense of nabakante. law. Oo. Ayaw sumunod sa batas ng tao. Yung impunity, the sense of impunity. Yung Ayaw sumunod sa mabigat. batas. Sigurado ko, Ombudsman, yan ang karanasan ninyo sa Cavite. Meron dyan na Hindi, siyempre, lahat, all lahat. over the Philippines. ano? All over the Philippines. At yan na nasa mo first Dapat hand. nga walang taong nakatira sa tabi ng tubig eh. Oo. Easement yan Easement yan. Oy, Easement yan. maganda yung sinabi mo, napag-usapan natin yan. Yung bang, ano ba talaga, Kahit mansion ba yan, bawal yan. Oo. Tabi ng tubig. Dapat yan, may daanan ng tao. ito, Ombudsman, ano? Kasi ikaw naman kilala ka. For sure bukod. land, Ano ba talaga ang easement, easement etc. natin ba? From the river banks all the way to the Minimum ng 10 Bindabol. meters. 10 meters. Minimum yun. 10 metro dapat ang Minimum. layo mula Sa doon river. sa dulo Sa ng river. ilog hanggang Ilog. papasok. Yes. So dapat libre yun. Hindi, tanda mo pa, Oh, yung mga ninakaw ng mga real estate companies. Yes. Yung mga ilat. Oo. Ninakaw ng mga real Yung estate mga companies yan. pagpasok Ninakaw na nila. ala yan. Oo. Marami yan. Yes. Ninakaw nila yan. Oo. Yes. Sa tao may-ari niyan eh. Tabing tubig. Di ba? Oh. Property, law on property. 10 meters. 10 meters. Diba? Hindi Oh, pwedeng tayuan yun. Supposed Minimum to be. of 10 meters easement ha. Tignan mo na Ang lang. problema nga, yung property law, yung sa beaches, hindi nila For define sure. masyado. Yung Foreshore foreshore land. land. Hindi nila define properly yung foreshore land. Ang foreshore Sa dapat- implementing rules lang. Dapat yan, define sa law yan. Yung for sure lang. Ang foreshore land, ang minimum dapat yan 20 eh. 20-30. Kaya ito rin. 50 yan, 100. Dati. Dapat ganyan. Nasaan ba dapat 100 yun? meters dapat yan. Nasa ba yung definition dapat doon? Anong law ba dapat? Property. Civil Ay, code. of course, Civil code. Civil code. Oh. So hindi in-update ang civil code. Hindi nilagyan in-update. ng, Oo. metro talaga. Kaya iniskwatan yan. Eh sa amin nga sa Ipanema 100 eh. Ipanema Beach. Ipanema Beach. Ipalima, 200 meters, Yan, 300 meters At saka pa. hindi ka pwedeng yung ano, Hindi yung, ka pwedeng kumain doon. at saka hindi ka, Hindi ka pwedeng magsigarilyo, hindi ka pwedeng kumain, hindi ka Kumbaga, pwedeng uminom. Open talaga. Open public space yun. At saka yung road- Bawal gumawa ng personal things sa loob. Yung Bawal road- kumain. Ganun? yung road is in between the development and Bawal the sea. magsigarilyo, bawal kumain, bawal lahat. Ang pwede ka lang gumawa doon. Beach. Maglaro ka, Yung dalawa maglakad yun, ka, ganon. maglaro Yung, ka. So ito ba? Ipanema. Eh, di ba ito? The road is in between the sea and the development. Yan ang road. Hindi ka pwedeng mag-develop dyan. Kaya ito, di ba, kung Jonathan Ombudsman, ito yung naging problema natin sa mga beach natin, di ba? Yes. Boracay, Grabe. Siargao, Dapat lahat yung ito. easement na yan, i-redefine natin. Tapos magkaroon tayo ng mga national policy. Kahit mansion pa yan, alisin natin sa Oo. tabi ng dagat. Basta, Dapat yes. ano ng tao yan. basta sumakop siya ng 50 meters. ano? 50 meters. Yung Hindi ito, nagagawa. yung Pasig River is Ito one- nga ang tanong dito Ombudsman. What best example, Pasig River. Pasig River, okay. Ito ba, kasi ang kapangyarihan ng Ombudsman, alam namin, napakalawak di ba? Because it entails yung examination evaluation of the implementation of the law din, no? By Yes. public officers. Definitely, Tsaka, definitely. you will try to define what's doable. Yes. Pwede bang silipin din ito? Of course, of course, of course. Kung bakit, siguro, ito na yung pagkakataon ng Ombudsman na yung mga local government units,
medyo kahit Maraming trabaho dapat gawin ng local government. Number one, basura. Yes. Number Okay. 2, yung easement. Okay. Oh. Yung sa basura, ano nakikita mong Dapat ano doon? yan yung garbage separation. Oo. Gusto mo mag-mayor? Dapat Ayusin mo yun. Implement ayusin mo yan. mo. Oo, kasama yan. Ang garbage separation. Oo. At the local government level Oh, pa lang, tsaka ready yung na. garbage contracting, dapat proper contractor. Tsaka proper landfill. Hindi pwedeng kung Hindi saan pwede, pag ka. dump site yan, nanggaling sa yung basura, Patay kasalanan ka pa dapat na LGU yan. Pero itong tanong Ombudsman kong Jonat, alam natin na limited yung ating kumbaga areas na landfill. So yung ibang mga LGU, ang ibig sabihin pa, Ombudsman kong Jonat, dapat malinaw sa nila itatapon. Alam naman nila kung saan itatapon. dapat. Dapat ganon. Dapat ganun. Dapat yan sinasabi sa website ng local government. kung saan nila tinatapon yan. dinadala? Saan dinadala? Sino contractor? Yan. At magkano? At ilang beses binupulot ang basura araw-araw. Yan. I-publish nila yan. Dapat. For transparency. Transparency. Kasi meron, under the solid waste management, merong segregation, merong MRP, RRF, hindi sinusunod yan. And then may landfill. Tapos yung landfill, pwede mo nang gawing WT, di ba, waste to energy. Waste to activity. energy. Yes, Yan, oo. dapat ganun. Pero- hindi nila ginagawa yan. Pero itong sinasabi kasi, no? Ibang punto... Pasarap lang mga ang mga LCEs. Oo. Nagpapasarap lang. Napapasarap sa yan nga. Ganun? Yes. Ang tindi ng sarap niyan. Sobrang sarap. Nakaupo lang. Talo ang excelente ham yan. Ganun. Sarap. Hindi, pero ito ba, ibig sabihin, hindi ito kasi may ibang punto de vista lang naman. Ang nagiging problema daw natin, for example, dito sa Kalakang, Maynila, yung kakulangan na noong landfill na pagtatapunan. For example, naging problema dito sa Clark, I think, sinara yung doon, na yun ay tapunan, supposed to be, ng iba't ibang bayan. Galing iba, Metro Manila pa nga, no? Yung Ano ang sasabihin ng mga LGU, sa totoo lang, wala nang kakaming mapaglagay. Hindi. Sinasayan ba? Dapat within the LGU, maglagay ka na ng landfill mo. O ano? May Di ba? Reduce, reuse, recycle. Okay. Dapat mamamayan, may obligasyon din. Para- Ang mamamayan na Segregation hindi hiniwala nga yan. yung basura, hindi dapat kukunin ng basura. Pag hindi segregated. Yeah. Para mabawasan yung dati Oh, ng yes. landfill. Oh, Okay. oh, So, oh. yung mga... Ito kasi, dikit-dikit yan ng Ombudsman eh. Pag sinabi mo i-segregate, dapat meron din yung LGU na kapasidad Of course. o lugar to process yung segregated. may MRF. Ito kasi, for Kung example, kailangan gawin nila sa loob ng barangay hall, gawin nila. Gawin nila yun. il-segregate Oh, nila. yes. Oo. Yes. Hindi, pero ba na-segregate na? Saan pupunta yung basura ngayon? Meron yung MRF. di ba, MRF. Ako, walang mga... Hindi walang nga. Hindi, mga... kaya yung Material recovery, dapat obligahin sila. Dapat obligahin. i-require Dapat ng- obligahin. Yan ba pwede ba silipin ng sulatan ng ombudsman? Siyempre, Lamang siyempre. yan. Gawin natin yan. Boss, Diyan pwede ang bang ano? Hindi pwedeng Ano lang tayo, nasa block din tayo. dito muna. Yes. Unang-una, Pero ngayon, tuloy-tuloy yan. Kasama unang-una ang ombudsman, mabuti nga nagigising. May 7 years nagigising ka pa naman ang ng ombudsman. 7 umaga years naman sapagkat ang sa dami ng ombudsman, trabaho mo, dapat di ka na natutulog. Hindi, Ang daming trabaho. May task force naman eh. Sobra, May mga sobra. grupo naman eh. Oo. By sector. Yun na lang, Oo. yung pinag-usapan natin ni na Ombudsman, IG. Yung tungkol dyan sa basura pa lang yan. Oo. We are not talking about yung mga assets ng gobyerno na kung saan-saan napunta yan. Ay, isa pa yun. Lupa, mining right, Isa pa etc. Buildings, kung ano-ano. Alam mo, ito yung sinasabi dati ba nung SOJ pa sa ombudsman di ba? The recovery effort of government should be thorough, vigorous. Alam mo kung bakit? Kuha tayo ng kuha. Nangungutang tayo kung saan kumukuha ng revenues. 82,000 ang ini-issue natin na LOA at saka mission orders. Ganon, 82,000? Oh. This year, 82,000 na. Dami naman, 82,000 ang ini-issue. Samantala, ang dami Ilang natin kaya ang assets. painting na bili nun? Ha? Nangolekta rin ng painting eh. Oh, sabi. Sabi. Yung mga, tsaka mamahalin. Top ano raw, top 50 collectors of the country. yes. Yung asawa raw. Oo. Ay, mabigat yun, mabigat. Talagang, at saka 82,000? Ang dami nun. May ano yan may, ano man tawag doon? May tag. Kaya nga si Commissioner Mendoza nagulat eh. Si BIR, yung bagong BIR Commissioner si Charlie, nagulat siya. Sabi, 82,000? Paano nangyari to? Nashock siya.
Ano to? Ano pinaggagawa nito? And then, the most important thing is, anong nangyari? O naglowa ka? Ba, Wa. ikaw naman. No? Ilan ang Alam collection mo, ninyo dyan? alam mo, sigurado may mangyayari. Hindi. Kasi may lowa eh. Hindi, ang lumalabas dun sa lowa na inisyo nila, 3 to 5% lang of the total collection ang nangyari nila doon. Hindi. Ito Out of the lowa, pag-uusapan natin yan dahil nag-sesenyas yung ating technical. Mag-break muna tayo. Samahan niyo po kami. Huwag po kayong bibiting ha. Bibitiw ha. Hanggang mamaya po kaming 10 kalahati ng umaga. Ang oras po natin ngayon, alas 9:34 ng umaga. Good morning Pilipinas. Ito ang programang Executive Session. Babalik po kami dito at hanggang mamaya 10 kalahati ng umaga po kami. Huwag po kayong bibitiw. Andito po, walang iba, si Ombudsman Boy Rimulya at si Congressman Joten de la Cruz. Ako po si Atty. Dodo Dulay. Good morning, boys! good morning. Good morning. Men in black tayo ngayon. Men in black, ano? Oo nga pala. Puro Hindi ako naka- blue. Hindi, blue ka eh. Blue tayo. Blue ba? Blue. Hindi, ikaw blue. Ayan, black. Hindi, blue ka rin Black. naman sa loob eh. Black. Yeah, blue din. Oo. Ito, babalik tayo ha. Kasi itong issue na napag-usapan po noong nakaraang linggo, itong dito sa Senado, yung sa BIR, ano? Ito ang lumalabas dito pa lang. At ito ay sinabi ni Sen JB, kasama natin dito, no? Siya ang main. Oo, at sinabi niya, yung palang koleksyon doon na nakukuha doon sa letter of authority. Kung tama sabi ni 2%, Sen JB, 2% lang. 2% lang ba? 2 to 3%. No, 2% lang. 2% lang. Oh, pero ang intention nun, 7%. 7. Ganun ba? Yes. 7% ang supposed to be talagang target noon. Pero naging 2% na lang Yes. sa koleksyon. Binubulsa lang, binubulsa. So, ibig sabihin mo, theoretically, the official 5%, collection. parang ganun, The, nawawala. the official collection is 2%. 70% na mawala. Oh, grabe, 80,000, tapos 2%. May specific si Hindi, Sen. ngayon ko lang nalaman kay Sen JB na ang pinakamalaki palang koleksyon ng gobyerno doon sa BIR, voluntary payment. Oh. Ibig sabihin, ito yung mga Sabi ko VAT. nga eh, sabi ko nga. Hindi, VAT nga eh. Ang dapat gawin dito, mag-open sila ng non-contact lanes, ng honest payment system. Okay. Doon na lang, doon ka na mag-base ng letter of authority pag kinakailangan. Mm. Pero, let the people file Pay. without talking to any Yes. examiner. And pay. Let them pay. Diretso sa system. Diretso na. Oh. Tsaka mo palang titignan kung nagbayad na Oh, totoo, sa hindi. audit na lang, pagka grievously understated, saka Yan. mo lang LOA. Ayun. Non-contact lane dapat yan. Oo, pero Pwede yan eh. Pwede, pero Sa ibang bansa yan, ganyan lang eh. tama. Ito, ang tanong dito. Hindi, tatlo na nga yung pinagagalingan yan eh. May withholding tax. Lahat tayo. nagbabayad tayo sa But lahat tayo nagbabayad. Kaya But, dapat dyan, non-contact lane na. Huwag na nilang kausapin ng tao. Hinihingi pa nila ng pera. Ito, BIR na to eh. Oh. Alam mo kasi ang pinakamalaking diyan, ang pumapasok naman mga LOA na yan, doon talaga negosyo. Pero pag tayo, for example, tayo nasa gobyerno tayo, nagbabayad tayo, automatic nakaltas na yun. Hindi, pero ano yan, Diba? ang tingin ko, may alternative dispute mechanism dapat ang Court of Tax Appeals. O dapat may Hindi alternative lang dispute diretso. mechanism. Kapag, Hindi diretsong kaso. Hindi diretsong Pag kaso. pinail, Diretsong kaso. ano muna, magkaroon ng assessment, Mediation, evaluation. mediation, Oh. tsaka merong accounting. Oo. Dapat may accountancy practice na nandun. Pinapanood lang lahat. Tsaka, Tingnan ko tama, yung mga Oo, assessment, titignan ko yung mga tama, ganon. oo. Para hindi na no? para wala nang discretion itong mga lokon to. Alam mo, isang, ito ewan ko, Ombudsman Kong Jonat, ang sabi is, kung gusto daw natin na maiba, dapat daw mapunta na tayo sa tawag na gross taxation. Ano po yung gross taxation? Ngayon po kasi, ang tax natin Maraming deduction. net Iba. taxation. Marami. Pag net taxation po kasi, yung kinita po ng isang negosyo, babawasan po yung mga pwedeng i-deduct, gastos sa negosyo, VAT, operating mga VAT. expenses, etc. VAT. Tapos yung pong maiwan, yung po ang tataksan. Babayaran. no? Pero pag sa gross taxation, wala na yon. Ang pag-uusapan lang, ilan ba ang pumasok sa'yo na revenue, tapos yung base ng tax mo, doon na lang sa pumasok sa'yo. Straight. Yun ang sinasabi, yun ang wala straight. nang cheche-bureche, wala na. kwenta-kwenta. Kaya lang, it requires a law. Because right now, that is not the tax system. Ang tax system po natin ay based on net, may Yes. deduction. Doon lumalabas daw yung sinasabi na discretion. Malaking Kasi discretion pwede ka yun. mag-disallow, pwede ka mag-allow. Yun ang magiging issue. Pag gross taxation, pag ako tumanggap ako, nagkaroon ako ng income, 1 milyon, matik itong porsyento to, bayaran mo. Kahit ano pa man ang ginastos mo, Oo. babayaran. Ano sa tingin nyo doon? Sa mga Ang sinasabi- proposal? Tama yun, alam mo yan, in taxation. Panahon pa na sinusulat ang Biblia. Oo. Ayan, Galit meron na na sila yan. sa tax collector. Oo.
Parang may nagbasa ka ng Bible na may Hindi, kwento totoo yan, yan. di ba? Totoo May yan. kwento Yung yan. tax collector, di ba, kasama sa mga Si Matthew. parables yan? Yes. Tama, Sa mga parable, yung mga kwento ng Biblia. Yeah. Mm. Kasama na tax collector dyan. Nung panahon na yun, Marami na loko talaga. Loko At talaga saka, yung mga yan, at saka talaga sila mga pariya, yung mga tax collector. doon. Di ba, yun yung pinabababa doon sa puno. Sabi niya, yung tax collector. Yun na nga. Di ba, buong baka, di ba? Kasi ayaw niyang mapuli ng Pero, mga tao. Oh. pinatawad siya ni Jesus. Sabi nga siya, nila, yung tax collector, yung isang paano sa impyerno na, di ba? Kagad. Hindi, pero ang sinasabi naman, yung binabanggit mo, IG, yung tungkol dyan sa ano, ang sinasabi, okay ang gross taxation, pero ngayon, ang sinasabi nila, meron na naman ganyan essentially. Kasi mayroon large taxpayers eh. Yung sa large Meron na yan, taxpayers, meron na yan. alam na nila kung ano talaga kinikita mo. Ay, hindi. So, Iba yun. tinitira na- Hindi pa rin. Teka, Hindi pa rin. Oh. Sinasabi nila, at least yun, essentially, parang May contact dapat yan. gross na rin yun. May contact. Kasi alam na nila yan eh. Oo. Hindi ka pwedeng ganito ang gagawin mo, babago-baguhin mo yan. Hindi. Meron kang record, may historical record. Tsaka ka. dapat ang letter of authority should contain specific amounts. Amounts. Yes. Already. Oh. Ano yung tinitignan mo? Or at least yung findings. Specific deficiencies, hindi. Oh, division. Dapat may Finding. specific deficiencies na. Hindi Ano fishing yan? expedition. Nakaagad. Oo. Para meron kang baseline. Oh. Pero kaya ka nga nag-LOE para nga makahanap ka ng baseline eh. Hindi, mali yun. hindi, mali. yun. Hindi pwede, ano. You're not learning from that experience kasi hindi dapat mahabang conversation dyan. Alam mo nga, ito nga eh. Sabi sa akin. Meron doon sa- akong ganito, sasabihin na. Ito. Hindi, sa Amerika nga, hindi, ang letter of authority nila is an exception rather than the rule. Dapat, Na sila, meron silang... May baseline na yun. Hindi, meron silang meron daw silang programa. Ine-examine yung mga financial statement. Kapag hindi tumugma, doon lang mag-i-issue ng letter of authority. Pero dito sa atin, ang general rule is, pag meron ka negosyo, mag-LOA sigurado ka magkakaroon muna. ka ng LOA every year. Oh. Di ba? Yun ang rule dito eh. Automatic yun. Whether meron kang problema sa AFS mo o wala, issue ng LOA. Kaya nga nagrereklamo yung ibang mga kababayan natin. Pero ito Mabuting naman, in in-stop fairness na. naman, in fairness to Commissioner Charlie. Ngayon lang siya. I think tingnan nyo lang po, Commissioner, pero I don't think maalis talaga yung need for an LOA. Hindi, Kailangan yung talaga. Ano? Exception nga, it should be an exception, not the rule. Kaya lang dito daw nga sa yung dati yung nakaraan sabi may nagte-text dito Sabi niya, boss, medyo yung fake receipts may problema daw sabi dito Hintayin nyo. Ayusin yan. mukha bang magiging ano pa yun? Magiging usapan ba Yes, yan? yes. Kung doon The commissioner has already said so. Commissioner Mendoza. that will be looked that at. will really be look at. Yeah, kasi siguro ang gagawin dapat ombudsman na kung Jonathan, makita lang sa Senado, ano ba yung mga kaso na to ng run against fake receipts? I-inventory. Tapos tingnan kung ano nangyari. Tama. Yun na nga. Hindi, gagawin natin yun. Di ba? I-work That's out the right way. yun. Nandiyan pa naman yung hindi pa naman siya binubugbog. Tsaka meron namang institutional people sa loob Yes. ng BIR na pwede Meron. usapin. Meron pa. Yun nakakaalam. Ibig sabihin mo, nakakaalam. At saka nasa NBI yung mga ano eh. Yung Pero ano ba mga- ng NBI? Oh, Pumasok na ba computer. NBI dito? Nandoon. Nung panahon pa ni Sods. Ganun ba? yes. Yung sa run. Oo, kaya lang. Hindi, kaya lang napupunta lang doon nung panahon namin. Hindi, kasi noon, walang parang ano yung BIR eh. Kung gusto na, dekorsonada sila noon eh. Hindi, dami. Ngayon, si Commissioner Mendoza, sabi niya, sir, ayusin talaga natin yan. Yun. Mas maayos yun. Sana maayos at Hindi naman mahilig sa painting yung asawa noon eh. Naku, naku, susin. Painting? Hindi, Tsaka US dollar. At saka US Mabait dollar. yun, mabait yung... Ibig sabihin, Yung mga likes taxpayer, Yan. hinihinga niya ng likes ng US dollar para sa settlement. Yan. ibig sabihin, ayaw niya ng peso. Peso, ayaw. Wow. Dire-diretso nila sa crypto yata. Oh, Oo. Mabigat. bigat Oo, mabigat to, ang, medyo- mabigat ang dating niya. Ang daming daming dollar eh. Oh, nako. Maraming mga nangyayari. Pero ngayon. hindi pa yata itutuloy ang hearing. Next year na, no? Next year. Next year na, no? Ano So- lang to? Putting things together. Ayun. Kasi nag-uumpisa siya. So, hindi pa natatapos to. Ibig sabihin, yung Ngayon. mga tinawag doon, hindi pa kayo nakakawala. Di ba? Pero itong 2026, tingin ko uusok eh. Ganun Maraming ba? mangyayari. Maraming mangyayari. Marami Ngayon, dito, kahapon lang nag-file si na Cielo eh. Cielo Magno. Oo, ano final nila? Si Father Flavio. At saka si Father Flavi. Nakita ko na sa news eh. Oh, si Father Sa baba Flavi. kasi sila, sa taas ako eh.
Ano pinal nila? Against Vice President. Ayun, meron na. May Meron file. na nag-file. Sina Father Plaby, sina Magsaysay Awardee Father Plaby, at saka sina Cielo. So this will undergo yung the usual process ng ombudsman, course, di ba? of course. Pagkatanggap nyo, the usual investigate, di ba? Kailan mag-investigate, di ba? Ang Ombudsman na final eh. ha? Sa ombudsman na nag-file. So meron na marami, 2026. Hindi, maraming mga ongoing. Sobrang busy ng ombudsman ngayon, ano? Yung ano ba, yung missing sabongeros, nandiyan na rin. Nako, yung missing sa Bongeros, ano? Na-file na rin. Na-file. Na-file na. Pero antayin, pag final, antayin na lang yung Marami pa dyan daw Issue, yan. Marami pang dyan doon. Oo, kasi nga, Oo. may mga tao na hindi pa kompleto ebidensya, hindi maisama sa kaso. Eh, alam mo naman, ang philosophy ng DOJ, Oo. hindi ka isasama pag hindi kompleto Kompleto ebidensya. Reasonable certainty of Oo, conviction. para walang di ba? double jeopardy. Oo. Saka natin idadagdag pa may dumating na ibang testigo. Ayun. Oo, di ba? Oo, tama. ano Para yan eh, maayos, para may maraming salatag. ganun. Oo. Magbe-break po muna tayo kasi ito na naman technical natin. Dami naman nating advertisers eh. Pasensya na po kayo. Porkabat number 1 na program ito, ginaganyan nyo kami. Naku! Okay, ang oras po natin, alas 9:53 ng umaga. Number 1. Good morning Pilipinas! Ito po yung programa Executive Session. Live na live pa rin po kami. Samahan niyo po kami kamamaya 10 kalahati ng umaga. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Kasama po natin ang Ombudsman Boying Remulla, Congressman Jonathan de la Cruz. Good morning, boys! Good morning. Ito, bati lang tayo, bati lang. Good morning. Batiin ka. Batiin ko lang ha. Oo. Si Rosario Poral, si Ben Stalosa from Hong Kong. Good morning, Kuya Pepep Vlog. Thank you kay Ramon Policarpio. Sabi niya, dapat talaga magkaroon ng solid waste management. Ang tagal na yan, bawat region. Si Ramon Policarpio, sabi niya, nakikinig ako dito sa radyo na habang nasa garden. Uy, good morning, sir. Morning, Yung sir. mga halaman natin, baka medyo matira mo. Dexter Salvador, si Ma'am Didi. Manuel, tagayin ko, Ano ang Dickman. kinakalikot niya sa garden? Eh, Ano mo sa hindi niya kanya? sinabi kung ano yung mga tinatanim niya sa garden niya. Oh. Baka nililinis lang. Baka nililinis Nawawalis lang. ng mga oh. dahon. Ayan. Oo. At saka baka may Yung konting tanim dyan. mga tumutubo na ligaw. Yan. Oo. Talagang thank you sa habang nakikinig ka. Sana gumanda yung tubo ng mga halaman mo pag nakikinig sila sa amin. Ito. Si Didi Manuel, galing Yan. Digman, Bacoor City, Cavite. Kumusta daw, Ombudsman? Magandang umaga po. Si Ismael Yamado. Pwede naman diyang halo-halo Ayun. sa Digman. Yan. Tsaka Digman, yung masarap ang Digman. barbecue dyan. Digman. Digman sa Barbecue, palabok, masarap din dyan dati. Sikat na sikat yan. Digman. Bati ka, Kong Jonah. Ito, si Colonel Francis Cabogon from Paway, Ilocos Norte. Oy! Si Dr. Marivic Rakisa. Oy, Marivic. Si Marivic. Si Marivic. Masabay ko sa UP yan. Oh, good morning. ganun ba? Good morning. Oo. Nagtayo sila ng ng budget watch. Dalawa magkapatid dyan eh. Marivic tsaka si Tonet. At saka si ganun? Tonet Rakisa, mga anak ni dating secretary, dating congressman at governor Tony Rakisa. Pero, Oh. Ilocano yan, di ba? Ilocano. Pero sa kaliwa sila Oo. sambit nung panahon na yun. Ano sila? Sambit sila ro. Hindi, si ganun Marivic. Si Marivic, asawa ni Fidel. Menso. Ni Menso. Ganun ba? Oh, yes. Good morning, Marivic. Good morning. Si Fidel naman, nabaril nyo sa sa Welcome Rotonda. Welcome, Rotonda. Nabaril At that yan time, nung at that time. siguro 1981 o 82. Yes. Ganun? Oo, nasa policy pa ako dun eh. Nabaril yan. Nasa Buhay policy naman, pa buhay ako. naman. Ha? Oo, Buhay naman. buhay naman. naging chancellor, naging nga sa UP Diliman eh. Kasi 83 ako pumasok ng law eh. Ayun. Mag-ingat-ingat lang po tayo. Medyo marami-raming ngayon, mga issue ng mga tambangan ngayon. May abogado nga doon sa Cebu na natambangan na naman. BIR yun. Ha? BIR siya. BIR, yes, BIR. BIR yun. Kaya medyo... BIR yun. Yun ang At saka, naging problema. siyempre, ang nag-regret sa'yo, Ombudsman, specifically, si Marie Anehas. Ayun. Professor Marie. Professor Marie. My sis. Yes. Sis mo ba? Yes. Si Badaltan yan. Si Madeltan. Tsaka may kaya tayo na lumigaw dyan. Sikat! Sikat! Ano? Sikat na sikat Lumigaw yun. ka? Sikat na Nililigawan sikat yun. mo? Nililigawan na isang Kaibigan. natin sa Supreme Court. Ayun. Kaibigan natin. Sabi niya, huwag mo unang sasabihin kay Ombudsman, gusto ko siya personal na mapasalamatan. Ang laki daw na tinulong mo sa kanya eh. Oo. Sabi ni Professor. Bati lang tayo sa mga nakikinig natin, si retired Police Brigadier General James Brillantes,
si Lawford Toto Arboleda, nakikinig sa atin, nagmo-monitor din sa atin dito sa ating programa. At siyempre si Judge Jimmy. Si Judge Jimmy, nagmo-monitor pa rin sa atin Judge. dito. Judge. Si Judge, nagmo-monitor pa rin sa atin. Ano? So, anyway, babalik tayo din Saka sa... si siyempre, si General Tateng Nartates. Oo, si Chief PNP. Chief PNP. And of course, Chief Tateng, galingan mo ha, gagalingan nyo. Yes. And of course, Marami tayo huhulihin ha. and of course, the Vice Chairman of Napolcom. Si Attorney Ralph. Attorney Ralph. Kalinisan, magaling yan. Si Attorney Ralph. Saka yung mga grupo dyan sa grupo ni na General Dick De Leon. Oo. At saka General Tor. It's General Racorda, the new PAOK TF. PAOK TF, oo. Pero ready ang PNP. Nagbuo na ng mga special team, ha? Yes. Si Chief... Si Ralph Calinisan. Tates, oo. Porsigidong tao yan. Ayun. Bibo. Oh, yes. Minsan ng tao na may misunderstand siya. Yes. Pero talagang esprit de corps niya mataas Yes. talaga. Talagang gusto niya. May aggressive mangyari, ang movement may ng mangyari. government. Siya baguhin. May mangyari. Oo. Lahat naman tayo pagdating doon, gusto natin ng medyo... May mga iba kasi Pagbabago. nawawalan ng nawawalan Yung ng tampipi pa, magbabago pa yun. Di na. Ano, yo-yo? Yung tampipi. lalaki. Ito na naman po tayo. Ako na naman po ang naging isa rito. Pero hindi, Si pero... si mga dumadami Ano? mga Ano? brad mo Na. na matitinti. Sabihin mo lang na palitan naman nila yung style nila. Huwag na masyadong showcause. Ano ito? Saan to? Ha? Saan to? Saan? Pag nagkakaroon ng yung mga driver, showcause kaagad Palitan nila yung style. Yung showcause. Ano dapat? Hindi. Kausapin na lang muna. Kausapin na lang muna. Kausapin muna. Yung mga TNBS, yung mga ganun. Yung TNBS, Hindi, Ba't si ano ba? Dati si LTO. Brad mo ba si Bunny? Hindi. Si Bigor. Sa LTFRB. Si LTO dati showcause. Pagdating si LTFRB, showcause. Mayaman na yan si Bigor. Showcause pa rin Ang balita, mayaman na yan ha. Di ba nag-congressman dati? Yes, one utak. One utak, matindi, ano? One itak. Nasa LTFRB ngayon. Hindi, ano ba ang kasi? Malaki daw ang ano yan eh. Malaki daw ang ano yan eh. Oh. Kuha doon sa ano, kay CQ eh. Hindi ko na alam yan. Malaki raw ang ano. Pero yung mga Kay CQ. namamayag pa ngayon ng mga tigano. Dati niya, pinapanood Dati natin. Dati yung LTO siguro yun. di ba? Pinapanood pa rin natin. Ganun. Pero We're watching. matindi ang matindi ang arangkada ngayon ng Talon-talon nyo ngayon ang mga Akila. Turbo panalo. Turbo. Hindi naman Turbo naman, Brad. Eto na naman tayo. Balik na naman po. Talo nyo. Alam niyo po, kantsawan po namin ang kantsawan po. Naiwan Naiwan. Magaling ang Utopia. Hindi, pero ang talagang number one dito, ang Ba't yung ayusin. iba tawag sa inyo Utopia? Oo, bakit? Sigurado, kaaway namin yun. Kaya ganon. No? Pero babalik tayo sa system ng takbo ng gobyerno sapagkat ito, yung one part yung kay ombudsman. Pero napakalaki halaga po ng papel nga ng ombudsman kasi iba na ho ang ating ombudsman yun eh. Napaka-proactive na at kaya na pong baguhin ang sistema. Kaya nga din dito si ombudsman, sinasabi ko niya. At tanungin natin kasi ito ombudsman may mga nagtatanong lang kasi. Hindi na naintindihan eh. Yung bang winidraw mo dati doon sa Parmali, ito ay kaya pang i-withdraw kasi wala pa namang arraignment yata. Ipa-file namin ulit yan. I-refile. Ang purpose ng refiling is to file the correct The correct charges. complaint and the correct evidence on the table. para yun ang ano nyo sa Para malinaw, ombudsman. Oo. At ito naman, ombudsman, ito ba plano mo ba dito? Yung ibang kaso, sisilipin mo rin. Yung mga nakaraan na kung pwedeng baguhin. Hindi, susubukan natin na iayos pa yung ibang na file na medyo malamaya. Matamlay. Matamlay ang dating. Kumbaga medyo ng konti, medyo watered down. watered down na. Ang tawag doon yung mga kaso na yan, mga malasado. Marasado. Ako, minalasado. Malasado. Oo. Pag malasado talaga. Ang sama. Kulang sa luto. Siyempre, alam mo naman, medyo kuminsan dyan, may tinititigan, may tinitingnan. Kung Diba? gusto, may paraan. May paraan. Kung ayaw, may may maraming dahilan. dahilan. Yan. Pero kasama yon sa iyong gagawin na sisilipin mo rin lahat. Kaya napanood natin lahat. Tsaka Oh. constant communication with media. Yes. To know the sentiment of the Of the ombudsman. public. Ayun. Kasi Public para opinion. ang tao, Alam magaguide nila. natin At alam nilang ang thinking kumikilos. process. Oh. At At saka may feedback ka. Kaya nga, pero dapat kasi, ang tingin ko kasi nito sa posisyon na to,
you guide the public also Yes, in thinking also. about controversies. Okay. How to analyze controversies properly. And Okay. Para naintindihan nila. Hindi Ibig naman sabihin, kailangan maging abogado and ka at the same time, I-educate mo din yung publiko na Malaking paano bagay ang sumilip, education- malaking bagay ang Tapos katuwang mo education din dyan. ang media para ilabas Yes. ito, di ba? hindi, tsaka nakikita ngayon ng taong bayan, Oh. yung tungkol nga doon sa sinasabi palagi ni Ombudsman, yung the culture of corruption and impunity. Importante mabago natin ang Oo. pag-iisip ng tao. Oo. Kasi, sige na nga, pagbigyan na lang natin, parang ganun eh. Which should not really be the case. Kagaya niyan, Oo. ito kaya na, yung may mga nagko-question doon sa naging desisyon ng Sandigan Bayan because of the manner by which the case was proposed Oh. before the Sandigan. Oh. Yung nangyari kay Herbert at saka kay at saka doon sa kanyang Sino Herbert? si Herbert Bautista. Herbert. Magkaiba yung kanilang parehong the facts, pero magkaiba yung kanilang sentensya. Ni Cunha. Yes, yung kanyang yung administrator. yung administrator na convict, di ba? Yung Tapos si Herbert, Bistek Si acquitted. Bistek acquitted. Oo. Si administrator Cunha na convict. Oo. niya. Oh. Bakit? Hindi nga. Di ba wala namang kasalanan yun? Walang kasalanan yun. Alam ko saan yun. Sa totoo lang, napakatinding mga... Convicted. Convicted ba? Oo, Ano convicted. conviction niya? Parang Grabe. perpetual, boss. Perpetual Disqualification. Hindi, criminal eh. Oo. Life parang... Hindi, Oo, 6 oo. years. Perpetua? Hindi, 6 years. more, Hindi, 6 boss, years. more. O, di pa sundulan Kawawa natin na. kayo. Oo, Nagkatapang. yun ang problema. Medyo... Hindi, ang importante... Hindi, ang sinasabi... Non-bailable Hindi, yan. sinasabi ni Kong Jonat, bakit pareho Bakit ganun? pareho daw yung facts, pareho yung ebidensya, pero yung isa... Yung isa Isa acquitted. laya, yung isa Yung isa convicted. Alam mo, ang tawag dyan sa court, appreciation Of facts. evidence and facts. There is a Appreciation of- oh, Evidence and fact fact and and Sagay yan. Nilagay na yan, nilagay na Hindi. yan. Mahirap yan ngayon. Hindi naman. Hindi, yung isa kasi... Pero we have to check. Yes. Ito, sinasabi ko sa media. Sinabi ko kay kay Sarge Lonen. Oh. We have to check corruption in the judiciary. Yes. Dapat, let's call a spade a spade. Huwag na tayo mahiya. Oh. Di ba? Kailangan eh. Ayusin mo rin ang corruption. Isama na natin ang judiciary. Oo. Diba? Let's put Kasi- the pressure on them. Hindi, ang sinasabi nga nung iba, yun daw kay Herbert kasi, Samsonite. Yung isa sa iko niya, American Tourister. Mali. Dapat pareho Samsonite yan. Ano ba ang karga nun? Ilang kilo ba yun? Mali. Ang karga? Ikaw talaga. Dapat ito Samsonite, ito Samsonite din. Ilang kilo ng tourista? Ilang kilo ang Samsonite? Pag pinuno mo. Mali. Ilang kilo daw? Dapat ng ano mo, Samsonite, American Tourister, Tampipi. Yan ang dapat workout. Maling-mali ka. Kay Dodon. Iba korte. Depende sa naman. Tampibi kasi, no? Good morning, Ma'am Oy. Leia Davilo. Lagi nagmo-monitor sa atin si Ma'am Leia, Ramon Policarpio. Sa Urban Garden daw siya sa Imus. Ang tanim niya doon daw, kalamansi, guyabano, talong, mulberry, ampalaya, luya. Dami mo naman tanim pala doon, boss. Kalamansi, Maganda yan. Kay Rock Impok. Sabi niya dito, madami po seller ang magsasara na ng tuluyan dahil dito sa DATI Trustmark. Trustmark, wala na daw. Wala na. Sinabi wala na ni Secretary na voluntary na lang po wala na yan. yan. Yung Trustmark, yung DATI Trustmark. Trustmark. Ito naman, sina Gerald Bong Geronimo, si June Ebdane at saka si Chris Ancheta. Nanonood daw sila. Nandun doon sila sa Green Meadows. Yun. At si Boss sa Halyurina, oy! Boss, ito lagi nakikinig Boss sa Halyurina. Happy Town Fiesta dyan sa Santa Lucia, Ilocos Sur. Happy Town Fiesta sa inyo. Nakikiramay pala tayo sa kabilang stasyon. Oo. Si Benji Liwanag, namatay. Oy, Oy, Benji. nakikiramay po kami Nakikiramay dito tayo. sa... Radio, di ba? Oo, Nakikiramay talagang. tayo. Ito. Sa pamilya ni Benji, Nasasabi mo yung oo. tungkol sa Ilocos Sur. Si dating Mayor Ed Zaragoza from
Ba, nasa Narbacan ka pa, Apo, Oo. Talaga namang... Usapin natin yan. Oo. Oh, Rock and Book, sabi niya, nako, ang ginawa ng DTI, pinatay ang Golden Goose. That is the gold. Gusto gatasan mga seller. Di, Wala na nga wala po. na, wala na. Wala Hindi na po plan. required ang Philippine Trust Bank. Oo. Ginawa na po ni Secretary Roque. Nakinig naman po talaga, Oo. napagaling nitong Tsaka- si Secretary Roque. No? Wag na ninyong Oo. urutin Wag tungkol yun sa na, 500 pesos. Tama na po yan. Wala na po yan. Nangyari. Voluntary na lang po yan. Hindi na po, ayan. At saka, ang alam ko, Secretary Roque, alam ko, inalis na rin niya yung, inalis na rin niya yung fee. Para yung ating mga kababayan, talagang Tsaka- makakuha ng Wag mo nang ulutin ulit, Secretary, yung Noche Buena na 500. Hindi na kailangan yan. No need, no need. Ba't nanggaling, tanong ko lang, nanggaling ba sa kanya? Sa kanya. Sa kanya ba yun? Yung Dalawang 500? beses. Ano ba niya? Bumanat pa siya 500. 500. Pinupush pa, pinupush. Pinupost. Pinupost 500? Saan nakuha yung numero na 500? Relax na lang. Relax na lang. Baka magalit si paring Marlene Ronquillo sa'yo. Kasi yun nag-aalaga ng baboy yun. 500. Baka sabihin sa'yo, wala kang ganyan. Ha? Ilang slice ng hamon yun? Oo. Baka ano lang yun. Baka wala pang ano yan. Hindi, ano lang siguro. Yan naman, alam mo naman, ito in fairness naman kay Sec Roque, I think, pinagbasihan nito datos, statistics. Kaya lang, Mali. alam niyo po, Mali yung statistics hindi niya. po tumutugma sa karanasan ng Ng tao. mga tao. Saka it's the spirit that So, matters. oo, Yung kaya- sama-sama kayo. Napakahirap po talaga na bigyan natin ng presyo yung mga ganyang bagay. Lalo Kaya- na Christmas. Ha? Lalo na, maski na ba, ano lang, sinangag lang ang pinagsamaan nyo, basta nagsama kayo. Yun, importante. Okay na yun. Yun na yun. Wag ng presyo lang. Kasi ang Wag importante yung sa Pasko presyo. nga. Sabi Ngayon, ko, kung gusto nyo masarap yung ang pagsasama ng pagkain nyo pamilya. sa Pasko, kausapin nyo si Sino? Claude Tayag. ang ating chef. Ang ating sikat chef. Na nga, sikat na chef, ha? Oo. Eto, may tanong sa'yo, Ombudsman, galing kay Noriel Abungin Mandido. Tanong ko lang po, yung mga marami ho ba kayong pa-aresto na? Kaya tinatanong, marami daw kayo pa-aresto. Basta hintayin nyo lang ang korte. Yes. Oo. Is the kasi nga court, pala, File kami, marami kami pa-file. I-file oh, yun, lang, tama, file tama. lang siya na ombudsman eh. Oo. And Wag Wag file ho, lang sa korte. wag ho nyo hanapin kay Ombudsman Ombudsman, yung yung- pag-aresto. Yung yes. warrant of arrest, Kasi hindi ho nanggagaling Sa sa kanya. Ombudsman yung Okay. pag-aresto. yung kaso nang gagaling sa amin. Yan. Yung kaso na pinapile ninyo, ibibigay ito sa RTC o kaya sa Sandigan. Sa Sandigan. Ang nag-i-issue ng warrant of arrest ay ang RTC. ang Sandigan or ang Or RTC. RTC, yes. Eh, Pero wag mo- hihinga natin. Oo. Kasama yan sa pag-file ng kaso, Oo. the issuance of a warrant of arrest to the suspect. Ayun. No, immediate, Oo, immediate, oo. immediate issuance. Eh, na-cancel na daw yung kay Harry Roque. Ano daw nangyari? Tuloy-tuloy. Meron, hawak ba ng ombudsman yun? Yung Hindi, kaso hindi, ng... hindi. Ano yun? Anong na-cancel kay Harry? Hindi, may red DOJ notice yan, kasi. DOJ yan. May red notice na siya, di ba? May Kasi kaso common siya eh. crime yan. Common Oo. crime yan. Human trafficking. Hindi naman So, hindi committed ito yan. anti-graft. Hindi anti-graft case ito. It's Hindi. really more Human of a trafficking ito. Human trafficking to. Human Oo. trafficking. Kasama niya si Cassie. Hindi to, wala tong political color. It's really a Human Human right. trafficking Kasi case, kasama oh. siya. Kasama siya ni human Kasama Cassie siya doon sa... Cassie Ong. Porac. Trafficking case doon sa ano, no? sa Porac. Na naunang na-convict. Yun ba yung same case kay Alice Guo? Naunang na-convict si Alice Guo? Hindi, iba yun. Hindi, iba. Ah, iba pa Magkaiba yan. yun. Magkaiba yan. Iba pa yun. Magkaiba yan. Kaya hindi pa naman ho pala, ano? Si Harry. Kasi wala pang jurisdiction ng court sa person ni Harry. Yes, wala pa. Ayun. Kaya hindi pa tumutuloy. Kaya hindi pa. Ayun. Oh, kaya sinusubukan namin iuwi si Harry. O gusto namin pauwiin. Oo. Nag-iiyak eh. Oo. Oh. Di ba batchmate mo yun? Hindi, Hindi. mas bata sa akin yun. Mas bata Pero ka. kaibigan ko yan, nung bata kami. Ayun. Si Harry. Oo. Para mapauwi niyo si Harry. Nandito kasi si Mr. Anong pangalan Ito no? na naman tayo! Naku! Sinasabi ko lang na nandito yon. Pwede Sino? Pwede kang supranational, pwede kang umuwi dito. Nandito yon. Ngayon, kung gusto mo, bigyan namin ng passport. AR de la Serna. AR de la Serna. Bigyan namin ng passport para sunduin ka. Para hindi Interpol ang susundo sa'yo. Hindi. Hindi, kasi may gustong gawin si Harry. Oh. Oo. Bibilangin niya kung ilan yung nasa abs. Ilang bukol yun. Grabe. Umaga. Paskong. Merry Christmas. Merry Christmas, Mari. Merry Christmas. Pero Mari. may text lang ito ha. Si Rock Impok ha. Sabi niya, ayaw mong maniwala, mandatory pa rin. Yung Trustmark, hinihingan pa kami, yung mga sellers sa Shopee. Oy. Ay, Dapat sabihan. Shopee, sabihan niyo po ang Shopee. Kasi hindi na po mandatory yan. Kung humihingi sa inyo, hindi na po ang DTI. Isumbong ninyo Yun na kay yung platform Secretary. ninyo. Sumbong niyo kay Isumbong ninyo Secretary. kasi sinabi ng Secretary na hindi na mandatory. So yung mga platform,
dapat wag nilang pilitin. At kung pilitin kayo, magreklamo ho kayo. Magreklamo ho Diba? kayo Magreklamo kayo doon sa kay Secretary through Assistant Secretary Oh. Amanda Nograles. Oh, yan. Okay. Magreklamo at pag hindi kayo nakinig doon sa reklamo nyo, andito naman po si Ombudsman. Oo. Wala akong problema. Dito nyo po idulog yung Oo. inyong reklamo. Lagi pong bukas ang pintuan ng ating Ombudsman para sa mga ganyang mga problema at reklamo ng taong bayan. At saka nagbabasa talaga. Nakita mo naman si Assistant Ombudsman Miko Clabano. Ang ganda ng salamin. Ba, kita mo talaga. ikaw na. Mukhang lumabo ang mata medyo lumabo ang mata niya. Maraming binabasa. Assistant Ombudsman, kabano sa dami ng kailangan Sa niyang dami basahin. ng mga binabasa niya. Binabasa. Oh. Pero magbe-break po muna tayo para po pagbigyan natin ng ating mga sumusubaybay na advertisers. Ang oras po natin, alas 10:15 ng umaga. Good morning Pilipinas! Ito po, last segment na po ha. Huwag kayong bibitiw kasi pagkatapos po nito, ano lang po, ilang minuto lang po kami. At may pag-uusapan pa tayo. At palapit na palapit mo ng Pasko. Ako po si Atty. Dodo Dulay. Andito pa rin po, walang iba, Ombudsman Boy Rimulya at Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning uli! Good morning. Okay, ito ha. Maglalas segment na tayo pero mag-usapan natin isa po sa napaka-importanting pakay ngayon dahil patapos na ang taon, yung pong ating budget. Yes. At ngayon po ay nag-umpisa na yung Bicam. bicameral conference. Ano? Dalawang araw. Ano ba yung bicameral conference na yan? Paliwanag mo nga, Kong Jonathan, ano ba yung ginagawa dyan sa bicameral conference na yan? Magmi-meeting po yung contingent from the House at saka sa Senate. Kasi sila po mag-approve nung kung ano man ang mga batas final. Final text. Titignan lang nila kung ano yung mga disagreeing provisions o disagreeing items diyan sa budget, for Okay. example. Alam mo, Hindi tumutugma sa Yung bawat hindi- isa. sa version may mga ng Senado, at saka version ng House. ng House. Yun. Kasi may kanya-kanyang version. May kanya-kanyang yan. version. Ang Bicam is to reconcile. Ah, To pagtutugma reconcile. yan. Pagtutugmain. Ayun. To Yun po reconcile. ang purpose ng bicameral conference. Hindi ho para magdagdag bawas. Hindi. Kasi nangyayari sa Hindi. nakaraan, Wala yung kaya insertions. pumutok itong ganitong Problema. problema, dagdag bawas ang nangyari sa dagdag budget. doon sa bicameral Mismo. conference. Oh, Pero ito, tanong ko lang. Ano ba ang kaibahan ngayon nung BICAM natin as against before? Paano ba gagawin ng BICAM ngayon? Wala na ngayon singitan. Ano ba? Walang singitan. Wala na singitan ngayon. Okay. Kasi everything is already In place diyan transparent. Yes. Ano yan? Pagpasok ng BICAM yan, live stream yan. Yes. Ay, the television. So, Ngayon, all ngayon. the amendments will be read At into the saka- record. Ayun. So, At including alam na. the proponents. Wala nang sikreto. Wala sikreto. At saka Wala nang small committee. Wala na yun. Wala na yun, wala At saka na yun. Oo. yun sinasabi ni Ombudsman, naka-specify doon sino nagpropose nito. Ikaw ba? Ikaw Ayun. nagpropose. Oo. Sabihin mo kung bakit mo pinopropose Na yan. ikaw ang proponent. Ibig Yes. sabihin is justify mo kung bakit. Justify mo yan. Ayun. Ano ba target? Okay. At saka saan pupunta yan? Ano ba target for the BICAM? When it should be done? Mapirmahan dapat ng Presidente before end of the year, Yes, no? before the end of the year. Ang sinasabi nila, December 23 or 29 eh. Pwede na. Pwede na. Basta mapirmahan lang yun, no? Importante po na magkaroon po tayo ng budget. Alam nyo, hindi naman matatapos lagi magkakaroon ng kritika po ang budget. Yes, always. Pero importante po na magkaroon po tayo ng budget sapagkat yan po ang magpatakbo po ng ating gobyerno, ng ating ekonomiya. Kaya kahit na po meron pang, hindi po perpekto. Yes. Wala naman pong perpekto na budget. Ano? Ang importante po ay nasisilip ng taong bayan, At alam nila. alam ng taong bayan at masusuri ng taong bayan. Yun po yung pinaka-importante dyan. Ngayon, nasa kamay na po natin, nabantayan natin. Yes. Na yung nakabudget, ginagastos sa tama. Oo. Di ba? Kaya meron tayong natawag na transparency. Sana yung mga agency, silipin. Maglalabas din. Maglalabas sila. di ba? Maglalabas sila. Hindi ro. Kasi kung ano na ibigay sa ang kanila. nireklamo nila kasi dito, yung daw, for example, sa ekonomiya, yung pagbaksak po ng peso. 59 na yata ngayon. Pero ito, sasabihin ko, 58 na ulit, bumaba na. balik na. Oo. Pero hindi po yan. Baba ulit sa Huwag nyo 57. ituturo. Pag ganun yan. Hindi, huwag nyo ituturo kay Presidente ito. Kasi ituturo ng Presidente. Ganito, ulitin ko lang ha. Wala po sa poder at kamay ng ating Pangulong Marcos, yung exchange rate. Kaya nga po meron tayong tinatawag na Bangko Sentral ng Pilipinas. Independent po yan. Sila po dapat ang umaayos ng issue na yan doon sa exchange rate. Yan po ang ating ahensya. Nag-aayos Na tumitingin tayo, dyan. Autonomous nga yan eh. Nag-aayos Ano? tayo ng mga ganyan. Pero malaking tulong talaga yung sa pagdating sa infrastructure na makatulong. Kasi ang infrastructure is a Driver yan, driver. of the economy. Na- Kaya lang ito, Jonathan,
medyo nag-iisip lang ako sapagkat yung mga, pasensya, kaibigan naman natin si Sec Vince. Pero meron siyang pronouncement dito na puputulin natin ang halaga ng ganito, mga presyo ng Medyo mabigat materyales. yun, mabigat. Ha? Mabigat yun. Alam mo, sabi sa akin ng mga kontratista na private ito, hindi to government. Wala lang contract. sasama sa construction Sabi niya, yan. ang materyales sa construction, sabi niya, Pag ganun-ganun yan. commodity yan. Pag ganun yan. Pag commodity yan, ibig sabihin, araw-araw ho, nag-iiba Nagbabago presyo ang yan. presyo. Depende sa market price. Bakal, semento. Ang rule of thumb dapat dyan kasi, Meron yung ka- cost of money Oh. due to delayed collections, Yeah, malaking bagay. tsaka may konting variation Yes. sa price, Oo. times 2. Dapat Ayan difference ng market price mo. Oo. Oo. Ayan yung difference ng market price Doon sa and the suggested price Oo. in the infrastructure So, component. dapat bibigyan mo talaga ng... May luwang. Parang palugit yan. May luwang. May Kasi yung luwang. may nakamahalaga niyang cost of money. Yes. Oo. May luwang. Hindi, tsaka yung Some mga... variation of prices. Yo, Kasi hindi mawawala, magbabariation. Magka-variation Commodity, yan. commodity ang mga Kaya nga, semento. yung 30% mataas na yan. Oo. ang sinasabi nga ng mga... Nangyari 100% eh. Oo. Dati. Ang sinasabi nga ng mga kontratista, presyo mo yan, boss, sa Luzon. Pag dumating yung semento sa amin, wala naman kami At semento. at kaya nga sabi ng mga state witness, at 40%, magagawa mo pa rin yung project. Yung, 40%. Kasi 100% overpriced ang material. sila. Sa No. material. Competition sa material. Kaya pa. Doon sila naglagay ng luwang eh. Hindi, pero Pero di ang ba? tanong kasi rito, Oo. yung wisdom ng engineering solutions sa flood control, Oo. dapat talaga na pag-isipan ng gusto. Pag-isipan muna. Alam mo Tama yung mga yan. Japanese solution, yun ang mga magaganda, ayaw nilang gawin eh. Ibig sabihin na Oo. integrated. Kasi hindi na madaya yung Yung presyo. maba sa Cebu. They wanted to put dams Oo. Yes. para maawat ang tubig. Bago dumating sa Mula sa bundok. Bago dumating sa bundok. Ayaw ng mga local officials tsaka ayaw ng DPWH Yeah. kasi wala silang kikitain doon. Sa dam. Oh, Gusto nila yung... specific ang ano noon eh. Downstream Ang quality control noon specific. dam. Gusto nila yung project downstream. Downstream ang Siyempre. gusto nila. Para pumunta, downstream eh. Downstream nga, pababa. Gusto nila meron Para silang para diretso. makukupit. Oo. Para Kupitan yan eh. diretso. Hindi, Kupitan. ito nga problema ang Busban kung Jonathan Kapag nilagyan nyo kasi ng presyo yan, na fix yan, ang tanong dyan, unang tanong ko, paano yung mga project naman na hindi ghost, na involve ito mga contractors na to, paano matatapusin? Kasi I think, sa akin, napaka-importante na matapos yung mga project. Yun nga, dapat kasi dyan, Okay. Paano may kaya? payment system na ang DPWH sa ongoing projects. Okay. Ngayon, kung may problema sa babayaran ay may kaso, Oo. consignation sa korte. Oo. Para ang korte na magdidesisyon Kung kung i-release ang pera o hindi. Yes. Di ba? Hindi papatagalin mo. Papatagalin mo Pero eh. ang mangyayari, itutuloy yung project pa Dapat. rin. Ituloy. Dapat. Pero makikipag-usap kami ulit sa DP ngayon. Importante yan. Ngayong pagbalik ko galing Qatar. Makikipag-usap kami. Hindi, importante yan, Ombudsman. Oo nga Alam mo pala. kung bakit kagaya ngayon. Oo. Ang daming mga natapos na hindi na nababayaran. Ngayon, ha? Ngayon. Ang dami, Ayun, madami. oo. Ang dami. Kaya sabi ng mga... Hinold daw. Sabi ng mga contractors, unang-una, magbibigay kami ng 13-month pay, etc. etc. Iyak yan. Traktor. Paano gagawin namin? Sabi nila. Oo. At saka paano sila tapusin? Di ba? Ngayon. Wala kami pundo. Ito ngayon ang sinasabi na for 2026 nag-ano ka? To the bones ka? Tinira mo yung presyo? Ginawa mo bare bones yung budget. Bare bones yung budget? Walang kakagat. Ba? Unang-una, walang Tsaka kakagat. puro variation order, mas Yan. magiging korap yan. Pagdating, ganun. pagdating ng araw, variation orders lahat. Kasi hindi kapos na Change kapos. order, siyempre. variation Yan. order ang lalabas. Ay, mas matindi yun. Aba. Mas matindi doon yun. doon na yun. Alam na this. Yun na yun. Doon na magbaba. Pero yung rational ng projects, Oo. dapat na pag-iisipan talaga. Oo. Kasi kung yung lugar, Oo. ay talagang swampland. Oo. Sabihin natin, yung lower Bulacan. Oo. Swamp talaga yan. Talagang swamp yan eh. Oo. Dapat dyan, pag-isipan talaga kung anong gagawin mo. The natural Ibig course sabihin of things. may plano talaga. May plano dapat yan, talaga integrated plan. Kasi dati, Hindi pwedeng dredging dito, dredging doon. Di ba Yan ang gusto ng mga congressmen Di ba natin. nangyari, eh. hiwa-hiwalay nga. Di ba, hiwalay yung dredging. Kanya-kanya Oo. kasi, kanya-kanya. Kanya-kanyang nakaw eh. Kanya-kanya. Kaya ngayon, dapat, na. Di ba nag-away pa nga doon sa NLEX, yung Pampanga Ang River pinakamalaking Basin? flood control sa Cavite. Nung governor ako. JICA. JICA, ilang bilyon lang nagastos doon. At Pero, makita mo May talaga, plano. nag-retard talaga yung tawag ng retarding basin. Oo. Nabawasan talaga ang tubig.
Kailangan yun yung retarding Ito- basis. From upland to lowland, nabawasan. Ito nga tanong ko, hindi ba pwedeng alisin, for example, yung ganyang project sa kamay ng DP for ibigay sa iba? Ano nga yan? Ano nga yan? Para ito yung eh? plano matuloy, di ba? Ano nga to? Foreign funded na nga to. Ibigay na lang sa Dapat kanila. dito, hindi na nga nag-a-apply ang rules natin ng procurement dito. Yes. Gusto pa rin pakialaman. Ganun. Oo. Yes. Pinakailaman pa rin ni Rizaldi yan. Talagang, nako. And that applies not only to to DP, it applied to all the infra, including the transport. Yung mga Foreign subway. funded na nga yan eh. Mataas na nga ang margin dyan. Oo. Hayaan nyo na. Di ba? Tama. Pero ombudsman ngayon parang nangyari parang may inertia, tigil muna. Hindi kasi yung nangyari Yeah. sa foreign funded, Oo. sinasabi ni Senator JV, yung Nilagay sa counterpart unprogrammed. funding, Unprogrammed. hindi naman unprogrammed. Yes. Ayun. Tapos yung unprogrammed, nilihis na naman. Oo. Ayun. Ngayon hindi na yun. Hindi na ganun sa 2020. Di na, Di na, dito sa di na, wala na 2026. Pero wala. sana po, ito naman ay request lang natin kay Secretary Vince, kaibigan naman natin yan. Payment kagad. Pag-aralan Vince, nyo. magbayad And ka then, na. ano yung velocity ng economy. Oo. ayusin tumakbo. para ma-recover. Oo, umiikot ang Oo, pera oo. kasi. Umiikot ang pera, At tumuloy yung mga project. Kasi hindi pwede Na na. naka-standby yan. Di ba? Oo. Ang infra talagang ang laking tulong mo sa ekonomiya. Kapag tinigil, ang dami mo nakikinabang yan, lalo po yung ating mga manggagawa doon sa mga kontratista. On that note. Magpapaalam na tayo Okay. dahil ano na, mayroon kaming lunch ha. Kasi lang. Maraming Last ano Last. lang. Boss, Ombudsman, alam ko pupunta ka ng Qatar at I think Importante ikaw, yan. importante yung pupunta mo. Ano ba, di ba may corruption? United Nations Convention on Corruption. United Nations event ito, no? At ikaw ay magsasalita doon, no? Oo. As the Ombudsman. May country statement ako. Ayun, galing United representing the Nations Philippines. Forum on So, Pero may rules yan. Basta meron ka lang time limit para gawin. Ayun. Ang mahalaga dyan, yung may bilateral side events. Side So, event. United Nations Forum on Corruption. Good luck. Sana hindi kayo magkita doon ng mga umalagwa bago mo pinailan ng kaso. Baka nandun doon eh. Baka nandun doon. Nasa Dubai yun. Nasa Dubai. Dubai. Maraming salamat po. Ito yung kaibigan, Jonathan De La Cruz. Isang mapagpalang araw sa Ako si atin lahat. Boying Remulla. See you next week. At ako naman po si Attorney Dodo Dulay. Sa ngalan po ng aming mga kasamang absent ngayong araw na to, si Ambassador Teddy Boy Locsin, si Senator J. Versito, si Paring Indavier, si Paring Pau Capino. Pare Koy. This executive session is now adjourned. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Thank you, Facebook. Thank you, Ang